the others, but Nakita mo ito ha? Kita mo itong event na ito? This event is event of pinaghalo-halong malalaking organisasyon ng mga negosyante. Mga business people. Businessmen and men and women. Ito hindi isang organisasyon ha. Halo-halo ito. Madami hong organisasyon ito. Kung bagamat sa big time ito. At ang panawagan nila itong korupsyon talagang anuhin na ni Marcos. At dito kayo matatawa. Although I think dito sa GMA, hindi ata binalita. Ewan ko kung bakit. Nananawagan sila laban sa korupsyon. Anti-corruption yung kanilang gathering na yan. Ibig sabihin, kahit papaano, tinalakay yan dyan. May panawagan sila sa presidente na ano yung korupsyon. Alam mo kung sino invited speaker? Si VP Sara Duterte. Sabi ko nga Hindi, isipin nyo kung gaano katawa-tawa. Hindi sana, ang inibitahan ninyo yung presidente. Di ba? If you are calling for the anti-corruption at saka naniniwala talaga kayo deep in your heart na this president will solve the corruption issue in the Philippines. Kasi ganun naniniwala kayo kaya nga siya ang imbitahan ninyo at alam nyo naman na complete opposition or talagang magkaaway si VP Sara Duterte at si Bongbong Marcos. At ang pinaglalaban nyo dyan ay laban sa korupsyon. Tapos, ang inimbitahan nyo si VP Sara Duterte. Hindi parang yung sinasabi na mas may tiwala kay VP Sara Duterte kaysa kay Marcos, di ba? At alam ninyo na susunod na Pangulo na yan, kaya kailangan nyo na sumama, ika nga, o magpakita ng suporta. the others, but it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Oo nga raw at mismong Pangulo ang nagsiwalat sa korupsyon pero kulang pa raw yan. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Angal pa nila, bungal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para paharapin ang mga dapat maimbestigahan. Bukas naman daw sa mga mungkahi ang palasyo. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin Na walang kwenta kayo. Hindi totoo naman Gago! Nakikita naman yun talaga wala kayong kwenta Parang ginagawa yung tangalay mga Pilipino na maganda ang itinatakbo ng ICI. Maganda? Wala ka naniniwala Alam mo, maghanap ka ng mga taong aside from sa hindi binayaran ng gobyerno to Huwag yung mga bayarang vlogger. Pero maghanap ka ng mga independent, sabihin na natin objective na mga tao o society or sekta ng lipunan na nagsasabing, bilib na bilib kami sa ICI, nagtitiwala kami dyan. Wala nagsasabi. Ano lagi sinasabi? Dapat maging transparent ang ICI, dapat maayos ang ICI. Ibig sabihin talaga, kasi loko rin kayo Andiyan na nga si Magalong na kahit pa paano pinagkakatiwalaan ng mga taong bayan. Tapos biglang sisirahan ninyo, lalo ka na. Diba? Ang nagpatawag po sila? Ikaw ang panira talaga sa gobyerno Pero okay lang, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. Sila naman po ay tumutugon. Aminadong ICI na malaking tulong sana kung may contempt power sila. Sa ngayon, ang remedyo nila, we can always go to the courts and file indirect contempt. But another process pa yun. Kumuha ng batas to strengthen further the ICI. ang Sandigan Bayan bumubuo na ng mga alituntunin para pabilisin ang paggulong ng mga kaso sa maanumalyang flood control projects na iahain ng Ombudsman. Ipapilot test na nila ito oras na aprubahan ng Korte Suprema. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa isang buwan ay posible makapagsampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Hawak ng Ombudsman ang reklamo ng DPWH laban sa nasa 20 taga-DPWH, taga-Bulacan 1st District at 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sa aking pagagay, magapit na yan dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. May lambas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo inaasahang iahain sa Ombudsman ang ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Si dating Congressman Saldico na hindi pa rin nagpapakita, padadalhan ulit ng ICI ng isa pang sabpina. Pumalag naman ang komisyon sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuo ang ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control projects. Ang komisyon nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, mapagrusahan sila, kunin yung mga ninakaw. Oh, sir, pustahan tayo. Matatapos kung matatapos ang termino ni Marcos, wala kinapakulong. Pustahan tayo. Sus! Nadinig ko na yan. Pustahan tayo, mga kababayan. Sino gusto bumusta sa akin? Baka pa nga ipakulong, una pang makulong si BP Sara Duterte dahil sa katarantaduan ng ombudsman Oo. Pustahan, eto, sino? Maghanap kayo dyan. Mag-comment kung sino makikipagpusta sa akin ng 1 milyon.
ang budget. Mas mauuna pang makulong si BP Sara Duterte. Ay, ito ayoko yun ha. Hindi ko sinasabing kaya ako nagpupusta. Pero ito, sige, wag na lang yung makulong si BP Sara Duterte. Pustahan tayo, walang makukulong sa ICI. Wala makukulong dyan. Kasi nga, ito ang simple-simple. Kitang-kita na ng ICI. Idinimanda na ng ICI si pangalan nito, si Saldico. Pero ayaw nilang gawa ng paraan na makauwi yung tao. Pwede nyo naman ngayon, kanselahin na. Pinatatagal ninyo eh. Pwede nyo naman i-recommend. Nasa executive naman kayo. Pwede nyo i-recommend na kagad sa DFA. O pakiusapan nyo yung presidenteng naggumawa sa inyo. Sabihin nyo, pwede po ba, cancelahin na natin ang passport para hindi na makatakas yung gago na yun. Hindi na papunta-punta kung saan-saan. Tapos ang usapan. Wala. Inaantay ninyo magkaroon ng passport na iba para mas makatakbo siya alam mo yun, wala kayong ang tawag dyan yung willpower na kung talagang gusto ninyo, ginawa nyo na noon pa. Na pera, ibalik sa tao. Pinuna naman ng ilang grupo ang pagbisita sa ICI noong Biyernes ni Michael Keller. Ayan, pakilamero pa yan, isa pa yan. I'm not against America, ha? I'm not against. That's not what my point. Pinupuna ko ito. I'm not against America, pero sablay ho ito. Bakit? Aalamin niya kung anong meron. This is internal problem. Hindi naman ito, pakialam mo yung China. Punta ka dyan. Sabi niyo, pagtatanggol niyo kami, kita mo yung host ng Pilipinas. Mas malakas pa yung ihi ko dun eh. Nakita niyo yung host? Tingnan niyo sa post ni Boss Dada sa Facebook niya. Yung di ba, binomba tayo ng tubig ng China nung binomba natin sila. Putang ina niyan, sabi ko, kahit siguro tao, hindi may tataboy nun eh. Buti pa yung mga ginagamit ninyo pang disperse ng mga ralista eh. Pero doon, wala kayong yung tubig nyo, ginagawa nyo parang ihi lang eh. Deputy Chief of Mission ng US Embassy, paliwanag noon ng ICI na lamang ng embahada na makita ang ginagawa ng ICI. Pero ayon kay Kabataan Party List Representative Reneco, interference ito. Insulto at hindi ito katanggap-tanggap, sabi naman ng grupong pamalakaya. Wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government. Naku po, puro kayo andyan na naman to. Tumanda ka ng rallyista, brad Na sisilipin, aalamin, at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang dami mong hanas. Ay hindi may iwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. There are partners, they have commercial interests. So naturally, they would want to know what the ICI will be doing. Nga naman, may interes sila sa Pilipinas. Pagkagera nila sa China, kailangan nila yan eh. Projects are concerned. Ayon naman sa palasyo, nagtanong lamang daw ang embahada sa mandato at sistema ng pagsisiyasat ng ICI at wala raw na pag-usapan tungkol sa pag-audit ng foreign assisted projects. Para mapawi ang duda ng publiko, mungkahi ni Bayan President Renato Reyes isa publikong ICI proceedings. I-live stream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Tutol sa pag-livestream ang ICI para maiwasan ang pamumulitika rito at trial by publicity. Pabor din daw sa transparency ang Pangulo pero di siya manghihimasok sa trabaho ng komisyon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ay, nako. Sobrang malaking kalokohan talaga itong nangyayaring korupsyon sa atin dahil, I mean, if they are saying that the US is interested in this, kailangan English, Brad, kasi involved ang US dito eh. If they are saying that basta yun na yun. that the US is interested because they have also investment businesses in our country. Therefore, talagang bus na eh. Talagang malala na ito kasi talagang concern na ang ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo, yung palang business sector nagsama-sama to give a statement against corruption, di ba malaking bagay na yun? Tapos kayo na mismo, umaamin din na talagang interesado ang Amerika. Although I do not agree with yung pagpunta-punta ng US Embassy dyan, hindi ako agree doon. Pero tangina, anong ibig sabihin nun? That the international community is already concerned sa kalagayan ng korupsyon sa Pilipinas? How come? Hindi, di ba? Ganun na kalala. Kahiya-hiya na ang dulit na ginawa nitong Marcos nito. Ewan ko ba, hindi ko alam kung saan kumukuha ng apog itong si Marcos. No, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Yung kapal na mukha. Saan kaya kumukuha ng kapal na mukha ito si Marcos? Kasama ba yan siya na tinuturok mo? I mean, di ba, tuturok ka, di ba? Gluta, gano'n, ibig sabihin. Siyempre yan, vitamins, ano ba yun? Yung boost. Yung mga gano'n. Kaya naman nanunturok, iniisip nyo, wag gano'n. Gago! Ito, may papakita tayo dito. Ito yung balita naman ng yan. Pumalag si Vice President Sara Duterte. Buti pa nga ito, nandito, pinakita yung nandito. Ito yung event na nagsama-sama itong mga negosyante. Sa may pilit na pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng paninira sa kanya ng administrasyon dahil tatakbo siyang Pangulo sa 2028 elections. Ayun. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte.
Sa halip na masolusyonan, pinalala pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabawasan yung korupsyon. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po. Hindi na rin daw nagulat si VP Sara na iniuugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal. Sinusubukan daw na itawid ito kay VP Sara dahil isa siya sa mga matunog na kakandidato sa 2028 elections. Gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila isa ako sa mga kandidato na pagkakamundo sa 2028. Dagdag pa ng bise, hindi naman kailangan ng Pangulo na bumuo pa ng Independent Commission for Infrastructure. Pwede naman daw kasing idiretso sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Buwelta dyan ng ICI. Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong ebidensya, anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami putungo. Walang narrative doon. Ang gusto raw ni VP Sara, aksyonan ni Pangulong Marcos ang problema sa korupsyon. Ganyan din ang panawagan ng grupo ng mga negosyante ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Malaki raw ang kontribusyon nila sa binabayarang buwis, kaya pumalag sila dahil hindi naman daw pala nagagamit ang pondo sa tama. Bagamat hindi naman daw nilang gustong mag-resign si Pangulong Marcos, kulang daw ang pagtugon ng administrasyon sa isyu ng katiwalian. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our President. Magbibigay raw ang PCCI ng rekomendasyon nito sa palasyo para magkaroon ng transparency at accountability sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Oh, ayan ha. Yung talagang hinihingi nito mga negosyante na ito, yung talagang mastermind. Eh, ayaw lang nila sabihin, huy, yung pinsan mo, ipakulong mo na. Ayaw lang nila sabihin yun, pero that's really yun ang talagang inaantay ng lahat. Kung may sinseridad si Marcos, simple lang naman ang sasabihin niya. Ipakulong yun na nga itong pinsan ko. Oh. Hanggang hindi kayang sabihin ni Marcos yung katarantaduhan lahat yan. Sorry that's the truth. Lahat ng ginagawa niya. Ito nga meron na naman katarantaduhan ngayon sa Kamara, kesyo parang bagang bibigyan pa na mas malaking kapangyarihan ng ICI. Alam mo, ganito lang kasimple ang mga gunggong. Hindi ko maintindihan. Unang executive order pa lamang ni Marcos ay yung tinanggal niya na yung anti-corruption commission, yung naalala niyo pinamumunuan ni Greco Bellica. Kung seryoso si Marcos sa corruption, bakit yun nauna niyang tinanggal? Di ba? Isa yun. Pangalawa, sa totoo lang wala naman silbi yung ICI. Sa totoo lang, walang silbi. Kasi doblede lang yan, doblede na unang yan, function ng ombudsman eh. Yan ang talagang may kapangyarihan. Mag-imbestiga, umusig sa mga public official, whether it is part of the executive or the legislative, ombudsman. Tapos dadalhin siya sa Sandigan Bayan. Tapos doon, pwede silang mahatulan. Tapos, di ba? Kung i-appeal man nila sa Supreme Court na, ibig sabihin, it's really a court. Itong ICI, puro rekomenda. Katarantado. At itong ICI, political lang, halatang propaganda lang, para bagang masabing may ginawa si Marcos. Parang ganun lang yan eh. Pero yung real power, anak ng wedding, nandyan ang ombudsman eh. Kung ako yung presidente, simpleng-simple. Utusan ko yung DOJ. Di ba? Hanapan nyo talaga ng tapos pag may nakita na kayo na medyo pwede na sumuot, pasa nyo na sa ombudsman. Let the ombudsman do their job na usigin ng mga, kasi yun ang trabaho nila public official na may plunderer, nandun na lahat eh. Tapos, dalhin sa Sandigan Bayan. So, sinasabi mo ba, Banat Bay, may tiwala tayo sa ombudsman? Hindi. Yun na nga ang problema. Instead of creating the ICI, dapat sana, he made sure na yung papalit ng ombudsman ay pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Hindi Ginago bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino po ba ang naandyan sa ombudsman? Number 1, alam natin na ilang beses naging anti-Duterte. Ibig sabihin, political. Ibig sabihin, merong kinikilingang kulay. Number 1 yun. May issue sa objectivity. Pangalawa, ang inilagay sa ombudsman, politiko. Anak ng tutsang kalabaw, Politiko Hindi lang politiko Dynasty pa. Ibig sabihin, may kapatid na politiko, may kamag-anak na politician. Supposedly, ang ombudsman
ang uusig sa mga politiko. Paano mo usigin kung kamag-anak mo? Tapos sasabihin, walang kamag-anak dito. Katarantaduhan naman yan. Huwag nyo namang niloloko. Sa bagay, tanga yung mga followers nyo. Di ba? Doon pa lang malabo na eh. Malabo na kagad yung kwento. Pangatlo, alam naman natin na ultimong yung anak mo sumabit. Di ba? Nakasuhan. Nahuli. Hindi ito yung nakasuhan lang. Caught in the act. Nakalusot lang. Napawalang sala lang because of technicality. Pero in reality, na-trap siya. So, hindi ko sinasabing guilty, hindi ko sinasabing convicted, but it's very questionable. Hindi lang questionable, very questionable. Pang-apat. Pang-apat nga ba? Pang-lima na. Susunod. Ang dami pang kasong kinakasangkutan. Hindi mismo ni Remulla. Naalala nyo, kinasuhan siya. Pagdating sa issue dun sa KOJC, issue dito sa sa tawag dito, pagdukot, di umano, alleged kidnapping ni PRRD, ang daming complaint. Tapos ilalagay mo dyan. You understand what I mean? I'm not saying convicted si Remulla, but the point here, dapat unquestionable ang morality, unquestionable ang record ng ilalagay mo sa ombudsman to be effective and to, parang, kung talagang seryoso ka, dapat ganun. Hindi eh. Hindi mo pinakita, Marcos, yung seriousness mo. Tapos ngayon, create ka ng ICI. Tapos meron pang yung mga bataan mo, may pautot pa na kailangan i-empower natin additional laws, greater power for ICI. Ulul. Meron ng sapat na institusyon to do that. Ang kailangan mo na lang malinis na pag-appoint. Hindi mo ginawa. You were given a chance to appoint a clean, good moral na ombudsman. Hindi mo ginawa. Tapos sasabihin mo ngayon, create kayo ng new power dito sa ICI. Katarantaduhan talaga.